Nagmula sa Italia pero may iba't ibang version sa buong mundo. Ang all-time favorite at comfort food ng marami, ano pa, edi pizza. Ngayong gabi, sasabak ako sa isang pizza making challenge. Diba? Ang catch, Oh, chef! Pwede pang mangopya. back-to-back namin itong gagawin. Oops, bawal sumilip. Mahilig ba kayo sa pizza? Nako, ako, guilty pleasure ko yung pizza kahit na ang dami-dami niyang carbs. Kailangan i-exercise ko na lang to. Pero, sabi nga nila, lalong sumasarap kapag pinaghihirapan. Kaya ngayon, kakain tayo ng pizza pero dapat daw maghirap muna ako. Ako mismo ang gagawa ng sariling pizza ko. Siyempre, magpapaturo tayo dyan. Kasama ko dito ang expert, si Chef Myra Santos. Hi, Chef! Si Chef Myra ay hindi lang siya magaling na chef. Culinary consultant siya ng iba't ibang mga restaurants. Ang ituturo sa akin ni Chef, seafood pizza with squid ink. Oh! Seafood pizza! Shucks! Ang sarap! Oh, Chef! Pwede pang mangopya. Mukhang hindi po yata Mukhang kasi hindi. magkatalikod Pero tayo. Chef, ma'am. madali lang ba gumawa ng pizza? Actually, ma'am, if you're going to do it from scratch, medyo mahirap, pero pag pre-practice mo ng pre-practice, madali na lang, ma'am, sa mga susunod na pagkakataon. Okay, wish me luck! Sa Chef's Challenge ngayong gabi, gagawa ako ng seafood pizza with squid ink. So, ang una nating gagawin ay yung pizza dough. Hindi lang tayo maglalagay ng mga toppings. Gagawin talaga natin from scratch. Meron na tayo ditong dough. Chef Myra, ito po ay umalsa na. Yes, ma'am, opo. Nag-mix na po tayo ng flour Oo. o harina. Nilagyan po natin ng konting mantika, asin. Tapos nilagyan po natin siya ng instant yeast or yung active dry na yeast Oh. para umalsa siya. Gaano katagal po ito bago umalsa? Ma'am, it will take an hour. Mga 1 oras po bago po ito umalsa. So, ang gagawin po muna natin, ma'am, i-ready natin yung oven. Ay, I-preheat oven. natin kasi mabilis lang po to. Ano, I-preheat hanggang na ano? 190, ma'am, muna. Mainit na ba to? O na ba to? Opo, naka-on na po siya. Kanina nakamahina lang siya. So, meron na tayong naka-prepare na dough dito. Lagay na natin yung ating tinta ng pusit. Saan ko po ilalagay yung tinta? Sa dough po, ibuhos nyo lang po sa dough. Magiging itim. Opo, so dapat medyo handa po kayo mangitim yung kamay nyo or mag-one test po tayo. Iuubos? Yes, ma'am. Ibuhos nyo lang po. Oh, wow. Oh my gosh. Kasi ang gagawin natin ngayon ay seafood pizza, black pizza. So, hahaluin ko ba siya? Yes po. Lamas-lamasin nyo po. Lalamasin. Pisa-pisain. O yan, black na siya. Tapos iset aside po natin siya. Maglagay po tayo ngayon ng harina sa ating mesa. Di ba? Parang pro. Charot. Lagay na po natin yung dough. At ready Ilalagay na po ko lang tayong yung masahin dough. ito. Paano yung pagmasa? Pipisain ng isang kamay, ifo-fold ng isang kamay, pisa ng isang kamay, i-fold ng isang kamay. Okay. Pinaniniwalaang nagmula sa Naples, Italy noong 1700s hanggang 1800s ang pizza. Karaniwang pagkain daw ito ng mga manggagawa noon dahil sa mura na, mabilis pa itong gawin. Ang salitang pizza ay nagmula sa salitang pinsa na ang ibig sabihin to stab. Ano pong pagsuntok? Yung may galit ka po sa ex-boyfriend mo na Hindi suntok? naman po. O yung suntok po na parang, With tender "Ikaw loving naman!" care. Yung ganyang suntok. Sundok na with tender loving care lang. Yung pa-cute na suntok. Pa-cute na suntok lang. Kasi pag the ganyan more lang. na malakas po ang ating puwersa, titigas po ang ating tinapay.
Ah, ganun. So, susuntok-suntokin natin siya, pero hindi yung sobrang may galit. Yung may pagmamahal na suntok. May Tama ganun po. ba? Wala ata. So, susuntok-suntokin natin siya, pero yung hindi masyadong OA. Habang sinusuntok ko ito with tender loving care, makakasama rin natin ang kapuso nating Yummy Estefany, si May Bautista, para samahan tayong tikman ng mga pizza na kakaiba at abot kaya. Dumako naman po tayo dito sa Fairview at kasama ko po hindi po si Cara David, kundi si Ate Ems. Yes, Ate Ems. Ate Ems, pasok! Hindi. Okay, Ate Ems. Okay, ito naman po, napakasimpleng ano nito, no? Pizza. Yung ituturo niyo po sa akin gawin ay? Pizza Supreme. Okay, so ibig sabihin, ito na po yung naka-aangat-angat na pizza, di ba po? So ibig sabihin, lahat po ng flavor, dahil Supreme nandito na po. Okay, sige. Opo. Ito naman, mga kapuso, kakaibang pizza naman po ito. Kumbaga, naka-assemble na talaga na i-deliver. So kumbaga, kung bibili ka, iinitin na lang po, di ba? Meron ng tomato sauce at cheese ang kanilang pizza, sunod-sunod na lang na ipapatong ang kanilang toppings. Nilagyan ng ham, pineapple, pepperoni. Sunod na isinama ang beef with bacon, bell pepper at puting sibuyas. Sa isang araw po, nakakailang box po kayo ng pizza? Pinakamahina namin, mga 30. 30 a day? Opo. Okay. Pero yung malakas namin, like yung ibang branch namin, nag-order ng 90 or 60, ganun. Okay. Lulutuin lang sa oven sa loob ng 10 minutes sa halagang 100 hanggang 155 pesos. May pizza na kayong overloaded with toppings. Okay! Tikiman time! Yaman! Sarap pa. Ang ginawa ko kasi pinatosta ko yung crust niya. So, mas naging crunchy. Yung cheddar, malasang-malasa yung cheddar. Of course, I like pineapple in my pizza and bits of mga laman-laman. Para sa akin, panalo na to sa 100 na pizza, ha? Ako, paminsan, mas kinikrave ko pa nga ito kesa doon sa mga mahal na pizza. And I love this. This is a pocket-friendly. Ano pa bang hinahanap po? So, mga kapuso, isa pang masarap na kagat. Balik muna tayo ulit sa ating pizza challenge. Pwede nyo na pong bilugin yung inyong dough, ma'am. Ha? Gawin nyo na po Pinugin ko siyang bola. Bibilugin ito hanggang mapalapad ng 10 inches in diameter. Gamit ang rolling pin, ipa-flat natin ang pizza dough. Teka, Tapos pwede pipinugin nyo ko pong muna. pwede po kayong gumamit nitong rolling pin para mailapad po yung bilog nyo po na dough. Pero ang importante, gamitin po na ating mga kamay para makapaggawa po tayo ng korting bilog. Okay. Hindi po kailangan perpekto. Mas maganda po yung talagang natural lang po. Kapag nailapad yun na po siya ng bilog, pwede na po kayo maglagay ng harina dun sa ating flat na pan na ilalagay po sa oven. Ah, ito. Opo. O parang, shucks, lumaki ata yung gawa ko. At pwede na rin po nating ipatong ang ating dough sa ating pan. Hindi naman po importante na bilog siya. Eh, hindi na siya bilog. Ano na siya? Medyo square na siya. Rectangle na. Okay lang po yan. Hindi ba gagawa ng design sa side? Opo, yung sa akin po nilagyan ko ng medyo harang, parang wall ma'am, para palalim. Nagpapauso na lang ako. Pero parang ganyan yung nakakain ko na pizza eh. May parang ganyan. Tapos pipindutin. Opo, pindutin niyo po yung gitna, tusok-tusukin niyo po ng inyong daliri para pasukin po siya ng konting hangin. Yan. Yan, ready na po tayo sa toppings, ma'am?
Una po na kaming naggisa ng bawang. Sunod na isinama ang mga seafood tulad ng tahong, hipon, halaan at pusit. Lalagyan din ito ng kaunting asin at fennel seed. Pampatanggal din po ng lansa ng Ay, ating parang ano seafood. siya, amoy anis. Yes po. Mabilis na mabilis lang po lutuin ang ating seafood. So, pag Hala, nakita po lumabas na- yung tinta! Oh my God. So, ready na po tayo sa toppings. Wait lang po. Wait lang. Next na po natin, ilalagay natin ang ating tomato sauce. Okay. Wait lang po. Yung spatula nyo po dyan, i-spread nyo lang po yung sauce all over. Pati yun dun sa side. Opo. Sunod na po natin yung ating keso. Or Keso na niyad-yad na agad? keso. Opo. Ito po ay kombinasyon ng mozzarella tsaka cheddar cheese. Lalagyan na ngayon ng cheese. Yes po. Ito na yun, ano? Opo, ito na po yun. So, uubusin to. Pwede rin pong basta mapuno lang po yung ibabaw para hindi naman po overwhelming yung ating lasa ng pizza. Ganun. Punuin lang po natin yung ibabaw ng pizza at isunod na po natin yung ating kamatis. I love cheese, my gosh. Susunod na yung kamatis. Yes, ma'am. Pabilog-bilog ang lagay. Ay, ito na yung masayang part. And finally, lalagay na po natin ang ating seafood. Seafood. Basta kahit saan lang. Yes po. Okay. Lagay na po natin yung basil. Na parang Pati magiging yung sauce ilalagay. design na rin po. Pwede rin po. Itatoppings po natin para lahat po ng lasa nung ginisa po nating seafood nasa pizza. Pero ingat lang po tayo kasi para hindi po magsag yung ating Ay, wag ko na lang tinapay. ilagay. Baka maging Konting sagi. patak lang po, ma'am. Okay. At Ngayon, pinakahuli po, lagay natin yung konting-konting mantika. Patakan po natin konting mantika. ay, basil pa ako. Para magkaroon po ng glaze. At konti pa rin pong anis. Yeah, ganda. Ano yun? Anis po. Mantika? Mantika at anis po. O, diba? Ready na po tayo isalang sa oven ng ating pizza. Okay. Ilagay na po natin siya sa oven. Ay, ang ganda ng kay Chef. Ba't yun sa akin parang ano, dinaanan ng kung ano man. Sige po. Tingnan natin kung paano ito lalasa. Ang ganda naman ng kay Chef. Samantala, habang nakasalang sa oven ang ating seafood pizza, si May naman meron ding pizza na ibibida. Burger na pizza o pizza na burger? Ano ba talaga? Hello mga kapuso! Nandito po ako ngayon sa Marikina. Pizza burger po. Okay, at yun na nga eh. Yun ang pumukaw sa attention ko, yung pizza burger. Yes po, ma'am. Ano pong pizza burger? Ibig sabihin, ganun siya, Yes yung po. Makapal nakakagat. po siya. Pinagsama yung pizza at saka burger. So I will follow the leader, okay? Una mo nang dinagyan ng tanda ang pre-made pizza dough gamit ang pizza cutter. Sunod na pinahira nito ng tomato sauce. Sa isang bahagi ng dough, lalagyan ng special margarine. Lalagyan ng quick melting cheese. At para sa toppings, lalagyan ng ground beef. At quick melting cheese ulit. Sunod na ilalagay ang mushrooms, pipino, bell pepper, pineapple, ham at mozzarella cheese. Sunod na gagawin ang ilalim na parte ng pizza burger. Sa pre-made dough, maglalagay ulit ng tomato sauce, quick melting cheese, at saka ipapatong ang dambuhalang burger patty. Next lang yan, kukunin natin yung patty na patong natin. Ayun! Naku, ito yung patty, oh! Mga kapuso! Yan, no? Malaki po Yes! siya. At saka, real beef, ay, ang kapan! Kapal yan, ma'am. Real beef talaga to, Apo. kuya?
Sa gilid ng patty, lalagyan ulit ng ground beef. Lalagyan ng toppings na pipino, kamatis, bell pepper, ginayat na repolyo, quick melting cheese at ang kanilang special white sauce. Pagkatapos, sabay na lulutuin sa oven sa loob ng 10 minuto. Tinawag itong 3-in-1 pizza burger dahil matitikman mo ang 3 pizza flavors sa iisang pizza lamang. Yay! Kakain na! Yay! Kakain na! Ito yung 3-in-1 at ang best daw dito or best na kailangan itry ay ang mozzarella. Opo, so ito yung mozzarella. Yung dalawang klaseng cheese to, yung regular cheese, mozzarella, tsaka yung merong margarine. Grabe. Okay. Woo! Nalalaglag-laglag. Ang dami kasing ingredient. Mmm! 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 The best! Kuya, anong ginawa mo? Mmm! Grabe! Ready na ang aming seafood pizza. Ang ganda nung sayo. Shucks. Nahiya naman ako dito, parang ewan. Parang ang ganda rin nung kay Miss Cara. Hala! Ano ba to? Parang nangitim yung mga basil leaves. So ito po, gaganunin ko rin. Opo, ma'am. Hala, dumikit! Ha? Nag-break? Ang aking seafood pizza nalunod yata sa dami ng toppings. Sumobra kasing dami ng cheese na nilagay I love cheese, my gosh. Dikit yung Nag-melt yung cheese. Lesson learned. Pag maglalagay po kayo ng cheese sa pizza, huwag nyo na po lagyan sa may gilid yung crust niya. Doon lang po sa gitna. Hala! Siba kasi sumobra sa toppings. Akala ko kasi mas marami, mas masarap. Ayun, hindi kinaya nung tinapay. Ito, hawakan ko. Shucks! Ayan. Ito dumikit Oh my God! Medyo nasira lang yung isang side. Pero, pwede na. Pero hindi pa tapos ang challenge. Babawi ako sa paggawa ng pepperoni pizza. Medyo nasilip ko na yung style ni Chef. Medyo gagalingan ko na ngayon. Hindi na yung parang dinaanan ng bagyo tong pizza na ginawa ko Diyos ko! Babawi po tayo! Oh, let's do it, Chef! Let's do it po. Magbudbud lang po tayo ng harina sa ating desk o sa ating mesa. Umpisahan na po natin masamasahin ng bahagya lang po yung ating dough. Yan. Katulad po na ginawa natin kanina, piga, tapos i-fold po natin, piga, i-fold. Fold. Pagkatapos masahin ng dough, bibilugin na namin ito. Pag okay na po kayo dyan, pwede na po ulit tayong mag-toppings. Unahin po muna natin ulit yung ating tomato sauce or pizza sauce. Hindi ko napapalagpasin doon sa Nagkamali ako kanina. Akala ko yung buong pizza lalagyan. O, ay, diba? Mas maganda ngayon. Cheese. At yung ating pepperoni.
Ngayon, ito po pepperoni. Ang pepperoni ay sausage. It's a kind of sausage. Opo. Pork. Ah, Pork sausage Apo. siya. And finally po, lalagyan na natin, papatakan natin konting-konting mantika yung ating, or olive oil, yung ating pizza para magkaroon ng konting kinang. Okay. Yung iba po, gumagamit sila garlic infused oil. Oil. Diba? Parang totoo. Pwede nang isalang sa oven at lutuin in high heat sa loob ng 15 minutes. Moment of truth mga kapuso, pumasa kaya kay Chef ang aking seafood pizza? Okay, titikman na namin ngayon yung mga ginawa naming pizza. So, simulan natin dun sa seafood pizza in black dough. Ayan. Bibigyan din kita ng seafood pizza mo. Tikman natin. Uy, ang lambot ng dough! Grabe! Ito yung pizza ni Chef Myra. Super lambot ng dough! And super cheesy! Ito naman yung pizza ni Ma'am Cara. Masarap, ma'am. Presentation lang, medyo nag-overload pero ang sarap pa rin. Lasang-lasa yung seafood. Oo nga, lasang-lasa yung seafood. Yung sa presentation, ma'am, hindi po siya ganun Appealing. pero yung pagka-overloading ng mga components niya maganda rin kasi pag nakita siya ng kakain, parang wow, Wow. it's very appetizing. Pero yun nga po, sa lasa, sobrang sarap niya. Kailangan lang siguro mas inayos ko ng maigi yung yung pagkakalagay. Apo. Kasi parang nilagay ko na lang lahat ng mga 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 toppings doon eh. So kailangan may art din sa paggawa ng inyong pizza. Yeah. Kasi we also eat with our eyes. Yeah. At ngayon, paborito ng lahat, pepperoni pizza. Chef, napansin ko yung pizza ninyo talagang Apo. nag-fluffy siya talaga ng siya. ganon. Cheese overload. Iba talaga yung dough. Ang lambot ng dough. At saka may lasa yung dough, ha? Opo. Hindi siya bland. Yeah. Tapos bagay na bagay yung creaminess ng cheese doon sa alat-alat ng maalat-alat na flavor ng pepperoni. Wow! Parang mas winner po kayo Talaga? sa pepperoni. Kasi ang ganda ng presentation and then ang sarap. Yung Thank pagkakapal you. ng dough niya is Just perfect. right? Yeah. Mga kapuso, sa susunod na maisipan ninyong mag-pizza food trip, bakit hindi nyo subukang tumingin dyan sa kabilang kanto? Sarap pa. Pinatosta ko yung crust niya. So, mas naging crunchy. O kaya, pagsamahin ang dalawang pagkaing paborito mo. O pwede rin gumawa na lang ng sariling pizza version mo. Dahil sa pizza, you can never go wrong. Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.